Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel. Ano lang akong gustong i-share sa inyo, no? Alam mo, nung college ako, gusto ko mag-MBA after my college degree. Kaya nga lang, medyo hindi lang siya natuloy. Kasi nung nag-graduate ako, kailangan ko na magtrabaho. Okay? Wala akong magtrabaho kagad. So medyo nasarapan ako sa trabaho, no? Kung saan kumikita ng ganyan, may ups and down, di ba? So 11 years after I graduate, I decided to take my master's degree, okay, in business administration. Gusto ko na matahimik na buhay. Ayoko na sa sales. So by the way, I'm not connected with Toyota Cubao or any Toyota dealership, ha. Sayang naman yung damit na to, hindi ko masusuot. Mahal-mahal ang benta sa amin, eh. Okay. Ngayon ko lang na pagtatunan, kumuha na para na sa ganun, magkaroon ako ng edge. Kasi this year 2025 to 2026 tatapusin ko yung TriSem na master's degree. Okay, kasi plano ko next year next academic year ulit 26-27 is mag-take ng units for LET, no, para makapagturo. Pero gusto ko lang siyang kunin para in case may backup ako. Okay, na pwede ako magturo ng business subjects sideline, so sayang naman kasi yung units, kung hindi ko, or sayang naman yung panahon ko na dapat nagagamit ko sa tama. Okay. Kasi for the past actually 10 years, ups and down ang sales ko. Hindi ako tumatagal ng 2 taon sa isang dealership. Natatanggal ako or naalis ako or nagre-resign ako due to yung sales ko is fluctuation, medyo ups and down. So I decided na kumuha ng master's degree at mag-take ulit ng civil service. At kapag nakapasa, I'll take my chance na makapasok sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahit matagal. May nagsabi naman sa akin na pwede ka pumasok doon, kunin mo muna yung pinakamababang posisyon. Kasi yung naging pasahero ko kahapon, August 8, yung pamangkin niya is a RN, nag-apply siya ng security doon, yung may mga hawak na baril. And then later on may nag-open doon, since doon siya sa loob, sayang naman na hindi siya makapasok doon sa BSP. Ang laki kasi na sahod doon. Very frustrating lang yung trabaho na binibigay doon, kasi nga pera yan. So dyan kasi pagpapalago ng pera yung kailangan, pagbabantay ng pera yung pangangailangan. Okay, so i-aim natin yan na makapasok. And then kapag nakapasok ko tayo doon, I'll try my best na mag-aral ng law so I can be a lawyer someday, kung papalaran lang naman. Pag hindi natin pipilitin. We will take some units lang. Kapag kinaya natin yung first year, definitely kakayanin natin yung may maintaining grades pala dun, no? Kailangan kung 2.5 ka sa year na yan, dapat next year 2.25 ka at 2 ma-maintain mo yung mga ganun. May mga ganun something, no? Pero let's see. No? So again, hindi porket tapos ka na ng college, titigil ka na sa pag-aaral. Ang learning is never ending story of our life. And
we graduate on time no matter how long. Bye everyone.